gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon. Kasama ka. Kasama ka. At gusto ko din. At gusto ko din. Nakasama ka. Kasama ka. Ayan. So yan po yung Panginoon. Ito yung example ni Jesus kung ano ang fellowship. Kahit na meron someone who betray. Halimbawa, talagang yung kami mo, i-betray ka. You don't have to hate him or hate her. Kundi yung open arms, you will accept her. Amen? Kaya nga yung fellowship ng Panginoon, walang galit. Walang nag-iisip. Although naisip ko, minsan may pagkakataon na ibibitray mo yung katabi mo, yung kasama mo. Pero, look at what Jesus did. He knows that Judas would betray him. Pero, ito yung example niya eh. Pinaramdam niya pa rin sa Panginoon, like us, who are we? No? Sino ba tayo sa presensya ng Panginoon? Kung malalaman ninyo ugali ko noon, ako delikado. Panganay ako sa aming magkakapatid. O kung sino man sa atin. Kung malalaman ninyo yung mga pinaggalingan ng mga kasama ninyo. Bawat buksan ng Panginoon yung mata ninyo, yung spiritual eye ninyo. Third eye. No? Third eye daw. Kita ninyo ba? Yung isa pa lang, may yung mga pinapakita ng mga illustrator sa social media o kaya sa internet, yung isang tao mayroong demonyo dito sa kaliwa at may anghel dito sa kanan. Yung bumubulong-bulong. Pero sa atin, sa mga Kristiyano po, walang ganon. Ang demonyo talagang nandito sa paligid. Pero hindi sila tumutungtong sa balikat. Kasi yung Panginoon na nasa atin, mas malakas yan. Mamaya sabihin ng isa, uy, napaksa ng spiritual life. Pinitik ba nila yung kaliwa? Yung demonyo dyan sa kaliwa mo. Walang ganon. Siguro baka makita natin, umiikot kasi sabi ng Biblia, no? The devil is like a roaring lion, no? Umiikot-ikot lang, pinagmamasdan niya yung tahanang inalisan niya. Uy, naniniwala ba kayo na dating Panginoon nyo yung Diablo? Kayo yung mga anak ng Diablo. Ako nung marinig ko yun sa church, hindi ko alam, anak daw ako ng Diablo. Binasa sa akin. Matthew 8:44. Ano ba? Tama. Ano yun? Sabi doon. Tahimik. Hindi namin alam. Tingnan ninyo ha. Basahin ko ha. Matthew 8:44. Sino may Biblia? Cellphone. Matthew 30. Ano ba yun? 32 yata. Okay, John 8:44 pala. Yan. Sabi dyan, NLT translation, or New Living Translation, for you are the children of your father, sino yun? The devil. And you love to do evil things he does. He
was a murderer from the beginning. He was always hated the truth because there is no truth in him. O, dati daw. Dati, kung sino ba yung mga magulang natin, yung ating ama, the devil yan. Hindi ako nagsabi niya na si Jesus. Dati kayong mga anak ng Diablo. Kasi bakit? Ano bang meron doon? Sabi doon, you love to do evil things. Noong wala pa tayo kay Kristo, gusto natin mag-isip ng masama. Yung makapandaya, makapang ano yun? Mga gawaing masama. Yeah, gawaing masama. That was before. Tinutukoy ng Panginoon dyan, lahat ng kaharap niya. Dati daw tayo. Tingnan nyo, sino yung may kapatid dito? Once in her life, have you remember yung kapatid ninyo mismo, laman. Hindi kayo nagalit, hindi kayo nag-isip na sana mawala siya o gumanti. Meron ba kapatid? Ba kayo o iba? Wala tayo dyan. Kasi wala pang Panginoon sa buhay natin. But when Jesus came, we accepted Him, totally changed na tayo. Amen. Amen? So, ano pa? He was a murderer from the beginning. Yung mga Pilipino na expression tayo eh. Pagka nasaktan tayo, kaya gaganti tayo sa ating isip. Matay ka na sana. O, di ba? O kaya, sumpahin ka ng Diyos. Put a little more. Ganun, di ba? Merong lalabas sa bibig natin na mumurahin mo yung tao. Diba? Sabi ng Panginoon, ng Panginoong Isus, tumingin ka lang, kakasala ka na. Diba? How much yung mag-iisip ka pa? Sino? Tama ang Diyos. Tama si Jesus. Before you were like that. Then, ano pa po yung pangalawa ay kasunod, he always hated the truth. Ayaw niya ng katwiran. Ayaw natin na itutuwid tayo. Ayaw natin tanggapin yung totoo, the truth. That was before, sabi niyo sa Panginoon.